6 men robbed the Dunbar Armored Facility on Mateo Street in downtown Los Angeles, California, of $18.9 million. September 12, 1997. Normal na gabi sa downtown Los Angeles, abalang kalye at mga taong naglalakad sa labas. Sa likod ng normal na gabi na ito ay nakatago ang isang metikulosong plano. Ngunit hindi ito basta-bastang small-time robbery. Ang nakatakdang mangyari sa gabing iyon ay ang tinaguriang one of the most audacious and well-executed heists in American history. Ang target? The Dunbar Armored Facility, a fortress-like building on Mateo Street that housed millions of dollars in cash. Ang mastermind sa likod ng heist? Si Alan Pace III, isang pinagkakatiwalaang empleyado ng Dunbar. Sa loob ng ilang buwan, metikulosong nagsagawa ng plano si Pace, ang mastermind sa likod ng heist. Ngunit hindi lamang ang detalyadong pagplano ang nagsemento sa heist na ito bilang isa sa pinakamahusay na heist na nangyari sa kasaysayan ng United States, ngunit pati na rin ang crew na binuo ni Pace. Ang crew ay gumugol ng ilang buwan sa paghahanda at sa pangunguna ni Pace sa gabi ng September 12, 1997. Ang crew na ito ay ginawa ang tila imposibleng misyon na pagnakawan ang Dunbar Armored Facility, kung saan itinakas ng grupo ang $18.9 million in cash. Ito ang pinakamalaking cash heist sa kasaysayan hanggang noong mangyari ang Easter Sunday heist on March 31, 2024. Tunghayan natin ang kanilang istorya. Para sa lahat ng mahuhusay at kilalang mga heist, kailangan ng isang mahusay na mastermind. At sa istoryang ito ng Dunbar Armored Depot heist, ang mastermind na iyon ay si Alan Pace III. Ipinanganak at lumaki sa Compton, California, si Pace ay hindi pangkaraniwang kriminal. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, matalino at malakas ang karisma ni Pace, ngunit hindi lamang iyon ang kanyang kakayahan. Kalmado kahit sa matinding pressure, si Pace ang huling taong paghihinalaan ng sinuman na magsasagawa ng one of the largest cash robbery in US history. Hindi bago sa mundo ng krimen si Pace. Dahil nga lumaki ito sa lugar kung saan walang masyadong patas na oportunidad para sa lahat at ang krimen ay pangkaraniwan, nagawang maiwasan ni Pace ang pagbagsak sa level ng kanyang mga kakilala sa lugar, ang mundo ng krimen. Matalino at mataas ang ambisyon sa buhay at focus lang sa kanyang future si Pace, ngunit ang kanyang mataas na ambisyon sa buhay ay biglaan na lang bumulusok pababa sa matagal na niyang iniiwasan, ang mundo ng krimen. Imbes na gamitin ang kanyang pagiging matalino upang makaakyat ng posisyon sa kanyang korporasyon, nagdesisyon si Pace na sirain na lamang ang sistemang pinagtrabahuhan niya sa mahabang panahon. Year 1997, mayroong secured na trabaho si Pace bilang Regional Safety Inspector para sa Dunbar Armored, one of the largest armored car services in the USA. Ang kanyang mataas na posisyon ang nagbigay sa kanya ng stable na income, pati na rin ang importanteng kaalaman kung paano tumatakbo ang operasyon ng kumpanya at kung paano nagagawang ma-handle ng Dunbar ang milyon-milyon na dolyar na pumapasok sa kanilang kumpanya sa pang-araw-araw. Ngunit para kay Pace, ang kanyang trabaho sa Dunbar ay hindi lang basta para sa sweldo, nakita niya ito bilang isang malaking oportunidad. Bilang safety inspector, mayroong access si Pace sa mga sensitibong impormasyon patungkol sa Los Angeles facility ng Dunbar. Kabisado niya ang gusali mula labas hanggang loob, ang mga lokasyon ng mga security cameras, at pati na rin ang buong schedule ng mga security guards. Maging ang proseso sa pag-handle ng mga cash at kung saan ito itinatago ay alam din ni Pace. Required si Pace ng kanyang trabaho na i-check ang bawat safety at regulations ng kumpanya. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit siya ang perpektong mastermind sa pagnanakaw. Sa paglipas ng panahon habang nagtatrabaho para sa Dunbar, nagsimulang masilip ni Pace ang mga kahinaan ng security, safety, at regulations ng kumpanya. Para sa iba, madali lamang itong makalimutan, ngunit para kay Pace, ang mga kahinaan na ito ay senyales ng isang matinding oportunidad. Masuring pinag-aralan ni Pace ang buong facility na tila gusto nitong ma-improve ang kanilang sistema at depensa, ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang tanging gusto lang ni Pace ay magamit ang mga kahinaan na ito para sa kanyang pinaplanong operasyon. Doon na nagsimulang mabuo ang buong plano ni Pace.
Para makagawa ng krimen na komplikado at mapangahas gaya ng pinaplano ni Pace, alam niyang hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Kahit na mayroon siyang insider knowledge upang makawala sa Dunbar security systems, alam niyang kailangan niya ng tulong upang maisagawa ang isang malakihang heist. Ngunit imbes na humingi ng tulong sa mga veteranong kriminal sa pagnanakaw, mas pinili ni Pace na i-recruit ang mga taong kilala na niya sa mahabang panahon at lubos niyang pinagkakatiwalaan. Ang kanyang mga kaibigan mula sa pagkabata, para kay Pace, tiwala ang pinakaimportante sa kanyang mga plano. Ikaw ba naman ang magplano ng isang mapangahas na krimen na siguradong aabot sa national headlines at malaki ang posibilidad ng pagtatraidor, pagkaaresto at pagkasira ng lahat ng kanyang metikulosong plano? Natural lang para kay Pace na isipin na ang pinaka-safe na kanyang gagawin ay ang palibutan ng kanyang sarili ng mga taong alam niyang may tiwala at respeto sa kanya. Mga taong alam niyang susundin kung ano mismo ang kanyang plano. Ang mga taong ito ay ang kanyang mga kaibigan mula pa pagkabata sa Compton at sa mga kalapit na mga bayan sa Los Angeles area ng California. Ang una sa listahan ni Pace ay si Eric Damon Boyd. Matagal ng kaibigan ni Pace mula sa Buena Park. Si Boyd ay lumaki din sa neighborhood sa Los Angeles area, kung saan pangkaraniwan lang ang krimen. Mayroon ding experience si Boyd pagdating sa mga krimen, kaya naman walang duda para kay Pace na si Boyd ang maging una sa kanyang listahan. At dahil nga may criminal record na si Boyd, alam ni Pace na kayang-kaya ni Boyd na gampanan ang kanyang tungkulin pagdating sa heist. Sunod sa listahan ay si Eugene Lamar Hill Jr., isa pang kababata ni Pace na mula naman sa Bellflower. Hindi man kasing bigat ni Boyd ang karanasan ni Hill pagdating sa krimen, mayroon namang mai-offer si Hill na wala sa iba pang mga miyembro ng crew ni Pace. Ito ang kaalaman ni Hill pagdating sa financial skill, bagay na siguradong kakailanganin ng crew pagkatapos ng heist. Ika-4 na miyembro ay si Freddie Lynn McCrary Jr. mula sa Arleta. Kilalang low-key pagdating sa mga bagay-bagay si McCrary at kailangan ng grupo ang tao na low-key lang pagkatapos ng heist, hindi gaya ng iba na sinasadya pang maging sentro ng atensyon na ikakapahamak ng buong grupo. Panglima ay si Terry Wayne Brown Sr. mula sa Los Angeles. Walang criminal record si Brown at wala rin itong espesyal na katangian, ngunit malaki ang tiwala sa kanya ng buong crew. At ang panghuli, ang bubuo sa grupo ay si Thomas Lee Johnson mula Las Vegas. Tanging si Johnson lang ang hindi lumaki sa Los Angeles County, ngunit kilala nila si Johnson at may tiwala ang grupo sa kanya. Malaki ang kaalaman ni Johnson pagdating sa logistics at kakailanganin ng grupo ang kanyang kaalaman upang maitakbo ang kanilang mga loot sa heist. Ang U-Haul truck na ginamit sa operasyon ay parte ni Johnson para sa plano. Nang makumpleto na ang buong crew, ipinakita na ni Pace ang kanyang buong plano. Metikuloso at detalyado. Ipinakita niya ang floor plan ng Dunbar at inidetalye ang bawat security protocols at security measures. Si Pace na din ang nag-provide ng mga gamit na kanilang kakailanganin. Gaya ng ski masks, radio headsets, pistols, shotguns, lahat ng ito ay walang mga sabit. Bagamat hindi binubuo ng mga veteranong kriminal ang crew na napili ni Pace, ang kanyang matalinong pagpaplano at malakas na leadership ang nagbibigay kumpiyansa sa buong grupo. Bawat miyembro ay may nakatukang papel na gagampanan at handa na sila na gawin ang kanilang heist. Handa na ang blueprint ni Alan Pace III para sa kanilang heist sa Dunbar Armored Depot. Ilang buwan nang ngolekta ng impormasyon si Pace gamit ang kanyang posisyon sa trabaho. Dahil sa posisyon ni Pace sa Dunbar bilang Regional Safety Inspector, madali lang para sa kanya na makuha ang mga importanteng mga impormasyon na magagamit nila sa kanilang heist. Ang buong layout ng building, security protocols, lokasyon ng mga security cameras, ang buong schedule ng mga security guards, maging ang paglabas-pasok ng mga pera mula sa vault ay kabisado ni Pace. Unang-una para kay Pace, timing ang isa sa pinaka-importanting bagay sa kanilang plano. Ang Dunbar Armored ay nag-handle ng millions of dollars in cash every week, ngunit mas mabisa tuwing Biyernes. Every Friday, nagpa-process ng malalaking halaga ng pera ang Dunbar para sa mga businesses na naghahanda sa kanilang weekend. Ang ibig sabihin, bukas ang vault ng Dunbar ng mas matagal tuwing Biyernes upang mahakot ng mga empleyado
ang mga malalaking pera patungo at palabas ng facility. Kaya naman nagdesisyon si Pace na Biyernes ang magiging araw ng kanilang pag-atake. Sunod sa plano ay ang security system ng facility. Kabisado na ni Pace ang lokasyon ng mga security cameras, maging ang oras ng pag-ikot ng mga ito. Fixed intervals ang operational system ng mga cameras, ang ibig sabihin, predictable ang mga ito. Dahil dito ay alam ni Pace kung saang lugar ang tinututukan ng bawat cameras at kung anong oras ang mga ito nagro-rotate at iniiwan pansamantala ang piling lugar sa loob ng facility. Gagamitin nila ang sablay na sistemang ito ng security system upang makapasok sa loob ng facility at makagalaw ng walang sagabal habang nasa loob na sila. Ngunit hindi lang mga kamera ang kanilang kalaban. Mayroon ding sariling security guards ang facility na nagpapatrol sa loob at labas ng gusali. Trained and armed personnel ang mga ito at alam ni Pace na mapanganib na mapabayaan ang mga security guards. Kaya kailangan ng grupo na kumilos ng mabilis at masubdue ang mga security guards sa lalong madaling panahon. At sinabihan rin niya ang buong crew na last resort na lang ang paggamit nila sa kanilang mga armas. Gusto kasi ni Pace na maging smooth ang operasyon at ayaw niya na may makarinig sa kanilang heist mula sa labas, na siguradong pagmumulan ng problema. Dahil dito ay alam ng buong crew na kailangan nilang matapos ang kanilang operasyon sa loob lamang ng 30 minuto. Ngunit paano ba nila malalabanan ang mga security guards, pati na rin ang mga empleyado sa loob ng facility ng mabilis? Alam ni Pace na tuwing Biyernes, around 12:30 a.m., ang mga empleyado ay karaniwang nagre-relax at kumakain. Ang oras na iyon ay ang break ng lahat ng mga empleyado. Ang plano ay ambush. Magtatago ang crew sa cafeteria ng facility at doon ay aabangan nila ang mga security guards, isang ambush tactic. Sa paraan na iyon ay mahuhuli nila ang mga security guards at mabilis nila itong mapapatahimik. Kasama sa plano ay ang pagtali sa mga security guards ng duct tape sa mga kamay, pati na rin sa bibig ng mga ito upang hindi makagawa ng ingay o makakilos. Para masiguradong bawat detalye ng kanilang plano ay maisasagawa ng perpekto, nagtakda si Pace ng partikular na papel sa bawat miyembro. Si Pace at si Boyd ang nakatakdang mag-subdue sa mga security guards at iba pang mga empleyado. Si Hill at McCrary naman ang nakatakdang humakot ng mga pera mula sa vault. Si Brown naman ang magsisilbing lookout mula sa labas, habang si Johnson naman ang bahala sa kanilang getaway, ang U-Haul truck kung saan isasakay ang mga loot. At ito na rin ang gagamiting getaway vehicle ng grupo. Dagdag sa plano ay ang kaalaman ni Pace tungkol sa mga perang nasa loob ng Dunbar. Alam niyang markado ang ilang mga bag ng pera na madali lang matrace ng mga otoridad. Kung ang mga markadong pera ang makukuha nila, parang walang kwenta na rin ang kanilang heist, sapagkat wala silang magagawa kahit na idaan sa money laundering ang mga ito. Kaya naman ipinaalam ni Pace kung anong bag ang dapat kunin ng crew habang nasa loob ng vault. Alam niya ang itsura ng mga bag na malalaki ang lamang pera at ang mga bag na ito ay kadalasang hindi markado. Makakakuha sila ng milyon-milyon nang walang pangambang matitrace ng mga otoridad ang mga ito. Ngayong kumpleto na ang buong crew at ang buong plano, handa na silang isagawa ang kanilang heist, ang pinakamalaking cash heist na nangyari sa United States noong mga panahon na yon. At ang heist na ito ay mangyayari sa gabi ng September 12, 1997. Ngunit kahit ang pinakamahusay at preparadong plano ay mayroon pa rin kakaharapin na balakid sa bandang huli. Isang araw bago ang nakatakdang heist ng crew, sinibak ng Dunbar Armored Depot Los Angeles facility si Pace. Bakit? Tampering with company vehicles. Ang hindi inaasahang pagsibak kay Pace sa trabaho ay posibleng sumira sa buong plano ng grupo, ngunit dito mahusay si Pace. Ang maging kalmado sa kabila ng matinding pressure. Imbes na umatras sa kanilang planong heist, naisip pa nga ni Pace na senyales iyon na magtatagumpay ang kanilang planong heist. Naisip niyang ang pagkakasibak niya sa pwesto ay maaaring makatulong sa kanila upang mailigaw ang mga pulis sa investigasyon. Sino nga ba naman kasi ang mag-iisip
na ang empleyadong kakasibak pa lamang sa pwesto, isang araw bago mangyari ang heist, ay magagawang makapagplano ng metikulosong heist? Kaya naman para kay Pace, tuloy lang ang plano. Walang magbabago sa kanilang schedule. Walang makakapigil sa kanilang heist. The night of September 12, 1997. Parang simpleng gabi lang yon para sa buong downtown Los Angeles. Ngunit para kay Alan Pace III at kanyang mga kaibigan, ang gabing iyon ang kanilang pinakahihintay na gabi sa kanilang buhay. Iyon ang gabi kung kailan gagawin na nila ang kanilang pinaplano at ineensayo ng mahabang panahon. Sinimulan ng grupo ang gabi na isagawa ang kanilang cover story. Nagtungo ang buong grupo sa isang house party sa isang kakilala upang ma-establish ang kanilang cover story. Ang kanilang misyon, ang magpakita sa mga tao, makipagkwentuhan at masiguradong may patunay silang nasa isang party sila habang nangyayari ang heist. Matapos makipaghalubilo sa mga iba pang bisita sa house party at masiguradong solido na ang kanilang cover story, palihim na umalis ang crew ni Pace papunta sa Dunbar Armored Depot sa Mateo Street, kung saan milyon-milyon na salapi ang naghihintay sa kanila. At around 11:30 p.m., nang bumiyahe ang grupo papunta sa Dunbar facility, at ilang minuto lamang ay nakadating na ang grupo sa kanilang target. Nakay Pace pa ang company-issued keys na kanyang ginagamit nung nagtatrabaho pa siya para sa Dunbar. Ang parehong mga susi na kanyang ginagamit sa pang-araw-araw niyang pagtatrabaho sa kumpanya. Around 12 a.m., nang makapasok ang grupo sa gusali. Bawat galaw ay eksakto ang timing. Alam na alam ni Pace ang pag-rotate ng mga cameras. Kaya naman sa pangunguna ni Pace, nagawang mapasok ng grupo ang gusali ng walang kahirap-hirap. Dumiretso ang grupo sa cafeteria at doon sila nagtago upang i-ambush ang mga security guards na magtutungo doon para sa kanilang break. Around 12:30 a.m., pumasok na ang isa sa mga security guards ng gusali. Mabilis naman kumilos si Boyd na atakihin ang security guard, itali ang mga kamay, at takpan ng bibig gamit ang duct tape at iwan itong nakahiga sa sahig. Tila praktisado ang pagkilos ng grupo na atakihin ang mga security guards na isa-isang pumasok sa cafeteria. Bawat security guard ay mabilis nilang inaatake at iginapos upang hindi na makagalaw. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nasubdue na nila ang lahat ng security guards, pati ang iba pang mga empleyado. Lahat ng ito ay nagawa nila ng hindi gumagamit ng baril. Walang ingay na nangyari. Nang matapos masubdue ang mga guards, mabilis na dinala ni Pace si Hill at McCrary papunta sa vault. Naroon ang target nilang mga bags. Milyon-milyon na halaga at hindi markado. Bukas ang vault sapagkat Biyernes, ang araw na napakadaming perang pinaprocess ng Dunbar. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang crew at agad na hinablot ang mga target bags at dinala sa nakaparadang U-Haul truck di kalayuan sa facility. Nakapark ang sasakyan sa isang posisyon na si Pace mismo ang pumili. Malayo sa mga security camera at hindi kita ng mga dumadaang tao at sasakyan sa paligid. Mabilis na kumilos ang grupo upang maitakbo ang mga pera papunta sa U-Haul truck. In total, they loaded $18.9 million cash. Ang noon ay pinakamalaking cash heist sa kasaysayan ng United States ay kumpleto na. Tanging pagtakas na lamang sa lugar ang kanilang kailangan malampasan. Halos 30 minuto ang inabot ng crew sa operasyon sa loob ng gusali. Handa na silang tumakas, ngunit naisip ni Pace na mas mahihirapan ang mga investigador kung pati ang mga security footages ay kukunin na rin nila. May oras pa sila upang gawin ito. Kaya naman mabilis na nagtungo sa security room ang grupo at tinangay ang security camera tapes. Nang makuha ang mga security camera tapes ay nagpasya na ang grupo na tumakas. Sa kanilang pagtakas, mabilis na nagmaneho papalayo sa lugar si Johnson, pati ruta na kanilang tatahakin ay planado ni Pace. Ang U-Haul truck ang main getaway vehicle, pati na rin ang pinaglagyan nila ng mga loot. Ngunit mayroon pa silang secondary vehicle na patagong nakaparada sa isang lokasyon na wala masyadong mga tao. Nag-drive si Johnson papunta sa lokasyon na ito at nang makarating ay inilipat na ng crew ang mga loot sa sasakyan na ito. Si Johnson pa din ang nakatakdang mag-drive ng secondary vehicle upang itakas papalayo ang mga loot. Habang ang crew naman ay hiwa-hiwalay na umalis sa area, pagkatapos ay muling bumalik sa house party na parang walang nangyari.
By the early hours of September 13, 1997, nakumpleto na ni Alan Pace III at kanyang crew ang noon ay the largest cash heist in US history, kung saan nakatakas ang mga kriminal, tangay ang $18.9 million. Walang aberya sa kanilang operasyon. Smooth na nangyari ang lahat. Hindi na nila kinailangan gamitin ang kanilang mga baril. Sa kabila ng lahat ng ito, sa pagpasok ng morning shift sa Dunbar, ay doon lang nalaman ng kumpanya ang nangyari sa kanilang night shift. At sa oras na iyon pa lang nakapag-send ng emergency alarm ang Dunbar sa mga otoridad. Nang makarating ang mga investigador, ay agad nilang naisip na inside job ang nangyaring heist. Walang CCTV footages, malinis ang operasyon, dahilan kung bakit siguradong ang mastermind sa likod ng krimen ay malaki ang kaalaman tungkol sa operasyon ng Dunbar. Maging ang mga kinuhang cash bags ay sigurado ang mga magnanakaw. Nakuha ang mga malalaking pera sa bags at hindi mga markado. Alam ng mga otoridad na mahihirapan silang mahuli ang mga kriminal sa likod ng heist, ganun pa man ay sinimulan na agad nila ang investigasyon. Una ay tinanong ng mga detectives ang mga security guards at iba pang mga empleyado kung nakita ba nila ang mukha ng mga kriminal, ngunit dahil nakasuot ang mga ito ng ski masks, ay walang maibigay na sagot ang mga empleyado. Walang facial recognition, walang fingerprints, walang DNA. Ang tanging ebidensyang iniwan ng mga kriminal ay isang basag na taillight lens sa labas ng gusali. Ang taillight lens na iyon ay galing sa isang U-Haul truck. Sinubukan ng mga investigador na i-canvass ang buong Los Angeles County para sa mga U-Haul truck rental upang malaman kung makikita ba nila ang ginamit na U-Haul truck sa heist. Ngunit walang pinatunguhan ang investigasyon na ito ng mga otoridad. Sa una ay napalagay sa radar ng mga investigador si Pace. Ang pagkakasibak sa kanya, isang araw bago mangyari ang heist, ay para sa mga otoridad ay red flag. Parang hindi coincidence ang pangyayaring iyon para sa mga otoridad. Ngunit wala silang ebidensyang maitatali kay Pace kaugnay ng krimen. Solido ang kanyang cover story at maraming tao ang makakapagpatunay na siya ay nasa isang house party nang mangyari ang heist. Dahilan ito kung bakit nag-stall ang investigasyon ukol sa kaso. Walang suspect, walang clue, walang ebidensya. $18.9 million in cash ang nagawang maitakas ng crew ni Alan Pace III mula sa heist. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang operasyon. Parte sa kanilang heist ay ang pag-launder ng mga ninakaw nilang pera upang maging malinis ang mga ito at mawala ang koneksyon sa Dunbar Armored Depot. Bagamat tagumpay nilang naitakas ang milyon-milyon na salapi mula sa Dunbar, mawawalan naman ng silbi ang lahat ng kanilang plano kung hindi nila matatakpan ang katotohanan na biglaan silang naging mayaman. Ngunit kahit ang endgame ng kanilang heist ay planado na ni Pace, sa simula ay naghintay ang crew ng 6 na buwan bago kumilos. Sa gitna ng laundering plan ni Pace ay ang isang Los Angeles-based immigration attorney, David Matsumoto. Personal na pinuntahan ni Pace si Matsumoto sa kanyang opisina kung saan sinabi nito na kailangan niya ang tulong ni Matsumoto sa pag-launder ng kanyang mga pera. Sa una ay nag-alangan si Matsumoto, ngunit nang mag-offer ng $1 milyong si Pace, biglang nagbago ang isip ng attorney at pumayag itong tulungan si Pace sa pag-launder ng pera. Maging ang office manager ni Matsumoto, si Joaquin Ben, ay isinali nila sa laundering operation, kung saan tumanggap din ito ng $1 milyong mula kay Pace. Komplikado ang laundering operation. Kinailangan ni Matsumoto na gumawa ng paper trail upang magmukhang lehitimo na nakuha ni Pace ang kanyang kayamanan mula sa combination ng real estate investments, false wages, business deals, and other financial transactions kung saan mahuhugasan ang mga pera. Una sa operasyon ang paglaylo ng crew. Huwag muna bumili ng anumang mamahaling mga gamit, gaya ng luxury cars, expensive homes, jewelry, at iba pa, upang maiwasang tumawag ng atensyon mula sa mga pulis. Inabisuhan din ni Matsumoto at Bin ang crew ni Pace na mag-invest sa real estate properties ang mga ito. Sa pagbili ng property, maaari nilang maitago ang pinagmulan ng pera at sa bandang huli ay ibenta ang mga property na ito
kung saan malinis na pera na ang babalik sa kanila. Sinunod naman ni Pace at ng kanyang crew ang payo ng attorney. Paunti-unti silang bumili ng maliliit na property, mga pangkaraniwang bahay at iba pang commercial properties. Maingat ang mga ito na hindi makatawag ng atensyon mula sa sinuman. Si Matsumoto ang gumawa ng paperwork para sa kanilang real estate investments upang maging legal. Nang tumagal ay nag-set up si Pace sa tulong ni Matsumoto ng ilang mga fake companies na magpopronta para sa kanilang mga pera upang magmukhang lehitimong kinita ni Pace ang kanyang mga pera. Malaking tulong ang strategy na ito sa kanilang laundering operation. Gamit ang fake businesses, gumawa si Matsumoto ng mga paychecks para sa buong crew na tila sumusweldo ang mga ito ng malalaking sahod, ngunit sa katotohanan, ang sahod na kanilang tinatanggap ay mula sa kanilang sariling heist. Mas pinalakas pa ni Matsumoto ang pagiging legal ng kanilang mga pera nang mag-set up pa ito ng tax forms para sa buong crew. Habang mayroong fake company si Pace, si Boyd naman ay tumulong sa laundering operation sa pamamagitan ng kumpanya na pagmamay-ari ng kanyang ama. Negosyante ang ama ni Boyd at may sarili itong kumpanya. At gamit ang kumpanya na ito, nakapag-launder si Boyd ng $177,000 mula sa kanilang heist. Mas mabisa ang ginawa ni Boyd sapagkat imbes na fake company ang gamitin, gaya ng ginawa ni Pace, totoong legitimate business ang kanyang ginamit upang mahugasan ang kanilang mga pera. Sa kabila ng kanilang malawak na money laundering operation, nahirapan pa rin ang crew sa paghugas ng kanilang mga pera sapagkat masyadong malaki ang kanilang score. Kulang lang ng $19 million ang kanilang kabuuhang loot, dahilan kung bakit halos imposibleng hugasan ang lahat ng ito. At dahil dito, hindi nila naalis ang posibilidad na makagawa sila ng pagkakamali. Pagkakamaling sisira sa lahat ng kanilang plano, sa kanilang perpektong heist, at sa kanilang mahabang money laundering operation. Sa kabila ng kanilang metikulosong pagpaplano, perpektong execution sa heist, at mahabang money laundering operation, ang tinaguriang one of the largest cash heist in US history ay babagsak din pala dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali. 2 taon ang nakalipas matapos ang heist, gumawa ng hindi inaasahang pagkakamali ang isa sa mga miyembro ng grupo na magpapabagsak sa buong crew, si Eugene Lamar Hill Jr. Simple ngunit sobrang nakakapinsalang pagkakamali ang nagawa ni Hill. At ito ay ang bayaran niya ang kanyang kaibigan, isang real estate broker, gamit ang isang bundle ng pera na mula sa Dunbar Armored Depot. Wala sanang problema ang mismong pera sapagkat pinili ni Pace na kunin ang mga perang walang marka, ngunit ang bundle ng pera na ibinayad ni Hill sa kanyang kaibigan ay nakatali pa ng currency strap. At ang currency strap na ito ay ang currency strap ng Dunbar Armored, kumpleto pa ang branding. Nang mapansin ito ng real estate broker, ay kinuha nito ang pera ni Hill at nang makaalis ang kanyang kaibigan, ay agad itong tumawag sa mga otoridad upang i-report ang bundle ng cash na kanyang natanggap na may currency strap ng Dunbar Armored Depot. 2 taon nang naghihintay ng lead ang mga otoridad upang maisara ang kaso at mahuli ang mga kriminal sa likod ng Dunbar Armored Depot heist, at ang tawag na natanggap nila mula sa real estate broker ay ang lead na kanilang pinakahihintay. Agad na nag-imbestiga ang mga detective at sa kanilang masusing pag-iimbestiga, nagawa nilang matrace ang perang ibinigay ni Hill sa real estate broker mula sa naganap na heist sa Dunbar Armored Depot. Ngunit ang pinakamatinding ebidensyang nakuha ng mga investigador ay ang record ni Hill na nag-rent ito ng U-Haul truck sa araw mismo na nangyari ang krimen. Nang mai-cross-check ng mga investigador ang truck na nirentahan ni Hill at ang naiwang taillight lens sa crime scene, ay nag-match ito sa isa't isa, dahilan kung bakit nagkaroon ng rason ang mga pulis na dalhin si Hill sa interrogation room. Sa loob ng interrogation room ay pinatungan ng mabigat na pressure ng mga detective si Hill. Gusto ba niyang makulong ng mahabang panahon o mas pipiliin niyang ikanta ang kanyang mga kasamahan sa nangyaring heist upang mabawasan ang kanyang sentensya? Dito nagdesisyon si Hill na ibigay na ang lahat ng kanyang nalalaman. Umamin si Hill na parte siya ng grupo sa likod ng Dunbar Armored Depot heist. Dagdag dito ay sinabi nito ang pangalan ng lahat ng miyembro ng grupo. Kasama na dito si Alan Pace III, ang mastermind ng crew. Dahil sa pag-amin ni Hill,
Nabigyan ng kapangyarihan ang mga otoridad na mag-issue ng warrant of arrest sa iba pang mga miyembro ng heist, Pace, Boyd, McCrary, Brown, and Johnson. Isa-isang inaresto ang mga miyembro na ito sa loob lamang ng isang linggo, kanilang kakaharapin ang mga pag-amin ni Hill laban sa kanilang lahat. Bagamat inidetalye na ni Hill ang lahat ng tungkol sa heist, ang ilan sa mga miyembro ng crew ay nagmatigas pa rin at idiniin na sila ay inosente. Isa na dito si Alan Pace III, ang mastermind sa buong heist. Kahit na matindi ang bintang sa kanyang siya ang mastermind sa lahat, naisip nitong kaya pa rin niyang maisahan ang mga pulis kung siya ay mananatiling kalmado. Naisip niya ito sapagkat 2 taon na ang lumipas matapos ang heist at sa sobrang linis ng kanilang ginawang operasyon, ay naisip niyang walang maididikit sa kanya ang mga otoridad patungkol sa heist. Ngunit hindi niya alam na nagpatong-patong na ang ebidensya laban sa kanya. Nalaman ng mga pulis ang tungkol sa mga fake companies at real estate deals na kanyang sinimulan matapos ang 6 na buwan mula nang mangyari ang heist at nagawa nilang maitali si Pace sa nangyaring pagnanakaw. Para naman sa ibang mga miyembro katulad ni Boyd at Johnson, madali lang ang sagot nang papiliin sila ng mga otoridad. Mahigit 1 dekadang pagkakabilanggo o mas maiksing sentensya kung makikipagtulungan sila sa investigasyon. Sa huli ay napili nilang gayahin na lang ang ginawa ni Hill at ibinenta na lang ang nalalaman nilang mga impormasyon sa mga otoridad. In April 2001, Pace was sentenced to 24 years in federal prison for his role in the heist. His attempt to maintain his innocence had failed, and he would spend nearly 2 decades behind bars before his release in 2020. Eric Damon Boyd was sentenced to 17 years in prison. For the other members of the crew, McCrary, Brown, and Johnson, the sentences ranged from 8 to 10 years. All of them had taken plea deals in exchange for reduced sentences. David Matsumoto, the immigration attorney who had helped the crew launder the stolen money, wasn't spared either. Matsumoto and his office manager, Joaquin Bin, were both indicted on 71 counts related to money laundering. Matsumoto eventually resigned from the State Bar of California and was sentenced to 2.5 years in prison. Of the $18.9 million taken from the Dunbar Armored Facility, less than a third, about $5 million, was ever recovered. The remaining $13.9 million disappeared, likely hidden away by the crew in various locations. Nakalaya na noong year 2020 si Alan Pace III, habang ang iba pa niyang mga kasamahan sa heist, pati na rin si Matsumoto at Bin, ay nakalaya ng lahat. At dahil hindi na nabawi ng mga otoridad ang karamihan sa score ng crew, maaaring namumuhay na ngayon ng mayaman at masagana ang buong crew ni Pace gamit ang mga perang hindi nabawi. Tunay nga bang successful ang heist na ginawa ng crew ni Pace dahil sa bandang huli, posibleng nakatakas sila, dala-dala ang mga naitago nilang kayamanan? O isa itong malaking robbery disaster sapagkat nahuli silang lahat nang dahil sa isang simple ngunit matinding pagkakamali ng isa sa kanilang mga kasamahan? Maraming salamat sa inyong panunood. Ingat kayo palagi. Ingat sa mga kriminal na pag-gala-gala sa labas.